Nag-start lang ako as a hobby. We are Okay. retired. Retired kami eh. Yes. Nag-retired na ako. Saan po, anong profession niyo, Ma'am, before? Ako Ma'am kasi, Irene? I am contracting officer ng Department of Defense, pero sa US. Wow! So, social si ang Ma'am. branch ng ay US Navy. Kaya naman napunta ako sa Department of Defense ng US Navy, hindi US Air Force, US Navy, particular sa US Navy because my husband is sa US Navy. Oh, I see. Retired si sir. Retired si sir na US Navy. So, ang mga military kasi, every 3 years, lumilipat Lilipat. sila eh. So, as a government employee, para sigurado din yung karir ko, pag my husband transfer sa Japan, yung trabaho ko, itatransfer din nila as a civil service o government servant. So, yun ang aking US government employee employee kayo. ako. Ang sosyal And I'm a naman. contracting officer and Okay. branch manager din. So, nag-retire kasi ako ng 2017. At the age of 58, I have 30 years of service. Pero si Edgar hindi pa. Ako kasi paglabas niya nauna ng kang umuwi dito sa Pilipinas. Actually kaya sabi ko sa iyo subscriber mo ako eh. Kasi wala akong magawa noon. Lahat ng YouTube pinapanood ko. Tapos din magaganda yung pinipicture mo. Yung sa'yo, parang educational yun eh. And then sabi ko, ang ganda ng at saka marami kang pinipicture noon eh. So, talaga yun ang ginagawa ko noon. Manood ng YouTube, teleserya, magbasa ng libro, and then later on, meron na pala akong depression. Na-depress ako. Pero hindi ko kasi alam, ang ko kasi noon, okay, retired na ako. After retirement, Yes, yan. retired Siguro na. hinahanap mo Yes. yung dating Hindi, facing ng work. ang nangyari, what is the next chapter of your life? Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Retired ka na, di ba? Okay. Wala na. Malalaki ng mga anak ko, wala na secured na rin ng Talaga, financially, kahit- di ba? Kahit na dumating ka na doon sa... Pero hindi ko sinasabi. Pero sabi ko, teka. I think something wrong with me. Pag hindi ako natutulog, nanonood ako ng TV o nagbabasa ako ng libro, and then, iniisip ko, saan ako ililibing? Pilipinas, USA. Anong aking kabaong? Maganda ba o hindi? Magkano ba ang papalibing? Meron ba akong magandang picture? Actually, nagpagawa ako ng Papipicture. glamorous picture. Para sabi ko, pag may viewing naman, ang ganda. Ang ganda ko. So, sabi ng husband ko, why don't you go back to the Philippines? Sabi niya ganon. Ay, buhay pa nun ng mother ko. Iniuwi namin yung mother ko dito. And then, buhay pa siya. Oh my God, lalo ko na-depress. Kasi inaalagaan ko yung mother ko eh. Sabi ko, oh no. Then, Nakikita mo, parang nakita ini-imagine ko, mo, ikaw yan. Imagine ko, oo. Na, that's the next chapter of my life. Kasi retired ka na eh, tapos na. Oh. Successful na. Mga anak ko, whatever, no. So ngayon, sabi ko sa husband ko, ano bang gusto mo pag nag-retired ka? Sabi niya, Sir Edgar, mag-farm dito na ka. lang tayo. Gusto ko maging farming. Sabi ni Okay, sir. so meron na kaming lupa. Ngayon and at the time, ang aming municipality nagbibigay ng seedlings Ng kakao. ng kakao Okay, at saka ng coffee. kape. So, humingi kami, ganon. Na-enjoy ko itong farming dito. Actually, dito sa may alitap-tap. Ang ganda nito. Ibig sabihin, balancing Maganda, environment. Yes. Maraming ibon dito, iba't iba. May binocular kami, pinapanood ko. Na iba yung, parang na-enjoy ko yung tahimik. Iba yung iba yung nararamdaman ko noon. Then ngayon, sabi ngayon ng aming municipal, sabi ng aming LGU, Tita Irene, nandiyan ka pala. Gusto mong pumunta sa meeting?
ng mga ng kakao. Sabi ko, sure, why not? Nagpunta ngayon ako sa Kapitolyo ng Batangas. Tapos ngayon kasama ko sila. Doon ko nakita, teka muna, meron ako nakita hindi maganda. So itong mga farmers, mababait sila eh. Okay. Okay? Talagang Real sila, talk po ito. Oh, sila kasi, pag sinabi ng government agency, kailangan natin na report, kailangan natin to. So, it's the whole, one day, na talaga nag-brainstorming kami. Ano bang issue ng mga farmer? Ano bang maitutulong? Ano bang problema? Ano bang solution? Okay? So, ngayon, ang ganda ng presentation, ang ganda talagang PowerPoint, ganyan. So, nung tapos na kami, sabi ko, when is our next meeting? Sad to say, wala na pala. That's the last. That's the last na. Sabi ko, anong gagawin dun sa Result. report. Yung report. Ngayon, nakuha ko na. So, okay, that's it. Hindi na ako nakipag-argue, hindi na ako nagtanong kasi naano ko na. Tinanong itong mga farmers, kumusta naman kayo? Lagi silang, okay po. That's a Filipino Yan. culture. Pagtalikod, Yeah. teka, sabi ko, hindi tama. So sabi ko, okay, kailangan may voices kayo. Okay. Sabi ko, doon ako ngayon naging active. At hanggang sa sinusuportahan ko sila. Pag may nakikita kong hindi tama, hindi naman ako lalaban. Kaya lang, gawin natin sa tama. Okay? Na okay naman accepted ko naman yung ating dito. Kaya lang, kahit papaano, matulungan natin yung mga farmers. Ngayon, ang isa pa, sabi ng mga farmers, number one na problem nila sa kakao, noong kasi 18 months, bumubunga na yan eh. Okay. Ma'am, bilis So, basta nagtanim lang sila. Yung sinasabi ko, hindi nila alam na this is a business. Wala silang business plan, di ba? So, nagtanim ka, tinanim mo, mabuhay ka dyan. That's it, bumunga, and then what? What is your next move? Diba? Hindi nila alam. So ngayon, sabi nila, patayin na lang natin. So ma'am, interrupt lang kita. So, ibig sabihin, after na nabigay, pasensya na po na wala tayong kailangang dito. Wala, oo. Usapan lang na straightforward lang po ito. So, after binigay ng gobyerno ang mga seedlings, that's it? Tapos na? No, hindi. May bibigyan ka ng abono, pag mayroong problema, maganda, tinutulungan nila. Kaya lang, noong mamunga na yung mga kakao, hindi na alam ng farmers, walang marketing. So, hindi nila kung anong kaya gagawin nilang, nila. Kaya nilang i-process yung farmer? Hindi rin? Hindi rin. So, walang training na for wala that? na. So, Okay. meron namang training, kaya lang, hindi na sila uma-attend ng mga training. Kasi ang nila, busy kasi sila di ba? Busy Ma'am, sila. i-analyze lang natin yung, kasi it's a Filipino culture, no? Bakit ganun yung mga Filipino farmers, small farmers? Bakit yung sinabi mo kanina na during meeting, ang sasabihin nila okay, but Lahat actually okay. hindi eh. Hindi okay. Bakit ganun sila? May problema ba between them and the government? Hindi ba Hindi naman. Hindi, walang problema. Ang Okay. problema kasi, mahiyain tayo. Mahiyain naman. Ugali natin. Hindi tayong talagang kung ano na lang, basta ayaw natin ng argument. Mababait. Ibig sabihin, ayaw nila na So, yun na nga ang inano ko na papatayin nila yung kanilang kakao. Kasi namimigay na naman ng gobyerno ng iba. Okay. Ganun nga, ba't ganun? After namigay yung gobyerno ng kakao, tapos hindi na-train properly yung farmers para maging productive, maging negosyo yung kakao, and then meron na naman silang bagong programa na ipamimigay ng mga bagong seedlings. Sa ano yun? Wala nang katapusan, tanim na lang tayo ng tanim? Tanim na ng tanim. Well, yun naman gusto ng mga small farmers. Ang small farmers, ang nila kasi, na ito, in-interview ko sila, hindi ito talagang maritas lang, nakita ko. Ang gusto kasi ng farmers, nagtanim ka. Halimbawa ko, for example, nagtanim ka ng talong. Okay, hinarvest mo. Doon sa harvest na yon, pupunta ka na lang sa kapitbahay o sa palengke, ibebenta mo. Easy money yun Okay. Okay, tanim and sell. Ganun lang sila. So, hindi nila nakikita na katulad ng kakao, hindi lang tablay at tsokolate ang magagawa mo. Madami kang pwedeng Marami gawin. kang pwedeng gawin. But, Pero mahirap. Ang gusto nila, madali ang pera. Yun ang nangyayari. mahirap kasi
kung doon sa point of view ng farmers, syempre, mahirap lang naman ang ating mga farmers. Yes. Ilang buwan na siyang naghintay bago mamunga yung kanyang eggplant. Tapos, let's say, halimbawa, kakao, ilang taon na siya, almost 2 years na siya naghintay. No, bago mamunga, tapos nagpamunga siya, ilang buwan pa ulit bago i-harvest, di ba? Yes, yes. So, wala na siyang pera. Wala na. Wala na siyang panggastos. Kaya, you can sometimes, parang hindi mo rin ma-blame yung farmer na, I need a crop na kailangan kong maibenta Mabilis. immediately. Yes, yes. Para mabilis maging ang pera, para may pambili ng kakainin ng pamilya. Yun kasi talaga yung Yun ang ano ng yung ano. yung side no ng farmers na sana yun nga dapat maka-cross sa kanila na kikita ka ng mas malaki kung ipaprocess mo, but may Gusto lakit nila na mabilisan hirap. Oo. At isa pa, maraming government intervention talaga, maraming training ang government, pero yung si farmers walang time. Kailangan Walang nilang time. magtanim Okay, walang- Kailangan dun sa farming lang mag-alaga. Alam ba nila yung mga interventions? Alam nila. Okay. Ayun pang isa pa, yun ang itinuturo ko dito sa aming learning site na to. Kung talagang interesado ka, talagang gusto mong mag-go farming, lumapit ka lang sa LGU. Sabihin mo, pwede po bang mayroong akong namanang maliit na lupa, tataniman ko ng kakao. Meron yan. Tuturuan kanila, tutulungan kanila. Maraming tsaka maraming mga meeting, maraming training. Every year, maraming training. Pero ang nila, hindi busy ako sa farm eh. Kailangan kong mag-loan mo, magtabas. Kailangan kong mag-pruning. Wala na akong time. Kasi yung mindset ng Filipino farmers, sila yung ang farming, ang definition nila ng farming ay magaling silang magtanim at mag-alaga. At mag-alaga Period. at ibenta. That's it. Oo. Ngayon, pag nagkaroon na tayo ng maraming problema, may peste na, meron ng mga disease doon na. Pero, aware naman ang LGU natin. Katulad kami, thanks sa LGU namin. Okay. Mayroong pumupunta sa mga farm mo eh. Kasi kailangan, yung laman ng yung tanim mo sa farm mo, nakalista yan eh, alam nila. So, kung ikay magkakakaw, mayroong pumupunta naman, kumusta na yung inyong kakao, tinitingnan niya, itong may disease ito, meron silang tulong na ibinibigay. Umiikot yung mga yan. Umiikot talaga. Kami dito talaga, inaano nila, halimbawa, soil testing, inaano nila. Sila mismo pupunta dito, gagawin nila, hindi niya, And then yun nga, marami kami mga fertilizer, naggaling din sa kanila. So, pag mayroon akong may nakitang problema sa aking kakao, tanong ko lang sa kanila, bakit ganito ang kakao ko? Picture ko, isasend ko sa kanila. And then we found out, gawa ng Tal Volcano, yung pag. Kaya yung aming mga Ito yung mga technician ng munisipyo to. Mga munisipyo na. Yung hindi po yan kasi po, ini-explain nila. So, yun ang isang nakita ko na that's the reason why na I think ang tulungan yung mga small farmer. Kasi yung mga small farmer, maliliit lang yan na may tanim ka lang katulad ko, I only have 500 na cacao trees. Saan ko ba naman ibebenta yan? Di kagwa pa ako ng tableya para ibebenta ko sa palengke. So, ang inaano namin, ang aming ginagawa mag-husband namin, kung mayroong ka, lumapit ka lang sa amin. Titingnan namin. Sa inyo na mismo? Yeah, titingnan namin yung ginagawa nyo, tutulungan namin kayo. And at the same time, kami ang bumibili din. Kino-consolidate namin ang wet beans. Okay. Kasi kaya naman wet beans, hindi ako bumibili ng tuyo, ay because ako Dapat ikaw mag-process. Kasi yung quality naman Because ng of the aking quality. So, Tama. yun lang talaga. Kasi that's the only way na. Kasi pagka nagbenta ka sa malakin, ito nila, ang hinihingi nila eh. Kami naman 50 kilos, 25 kilos. So, sabi ko sa mga small farmers, bakit hindi tayo mag-isa? Correct. Kipagsama-samahin natin. And then we help, ganyan. And then yun na nga, wala rin naman akong ginagawa sa buhay. I'm retired. So sabi ko, okay, I will help you. Let's see kung mayroon kang problema. Mayroon kaming group chat, kung ano namin, just picture and then question and answer. Yun, talagang maganda yon. Maganda ang namin, ang aming communication. And at the same time, pag mayroon akong narinig na, may nagbababa pala ng government intervention, anong requirement. Kaya na magsasabi sa kanila. And then at the same time, ang isa pa naming nakitang issue, maraming form na pinipilapan.
Okay. Eh, minsan si farmer, grade 2 lang. Of course, oo. Ma'am, putulin lang kita doon before natin ano yung ibang mga requirements na struggle ng mga farmers, no? Ilang farmers po ang natulungan ninyo para i-consolidate dito sa project? Okay. Nagsimula lang kami September last year. Okay. So, yun talaga sabi ko, okay, focus ko na dito. So, marami na rin, hindi lang naman sa Batangas. Minsan mo tanin kami ng, hindi lang sa Mataas ang Ahoy, hindi lang sa Calabarzon. Calabarzon. So, ang ano ko kasi, hungry ako ng information eh. Kasi, Okay. pag wala kaming alam, hindi namin alam kung ano nangyayari sa taas. Okay. So, ano namin, why don't we collaborate? So, Okay. kami, lumalapit kami sa Quezon, close kami ng mga taga Quezon and Laguna. Okay? So, if they have training, ini-invite din kami. At pag may training kami, invite din namin sila. So, ang nangyayari kasi, noong una, napansin ko, parang threatened sila sa competition. Okay. Okay? Yun ang isa pa sa problema. Of the other provinces. Kahit sino, kahit kapitbahay ko eh. Okay, Riban. May ganung feeling. May pila. Business to eh, di ba? Okay. Competition kita. So, tatago ko yung sikreto ko. Hindi ko Oo. ibibigay sa'yo. Oo. So, ang ano naman namin, let's, hindi tayo competition. Oo. Pero ma'am, yung let's say other provinces, buong Calabarzon, no? So maraming nagkakakaw. Sila rin ba ang nagbibigay sa iyo ng wet beans or iba na rin sila? Nagpa-process din sila ng sarili nila? So, nagpa-process sila sarili kasi nila. malalaki sila eh. Yes, Tsaka yes, may yes. kooperatiba sila. Oo. Nagtutulong-tulong sila. Sa inyo po, dito sa community dito nyo, sa amin, wala pa kaming kooperatiba, but we have association. Okay. So, ang aming association dito sa Batangas, it's 17. So, 17. every last Friday ng buwan, nagmi-meeting kami. Okay. Umiikot kami. Yung 17 farmers na yan, dinadala yung wet beans sa inyo? Hindi lahat. Hindi lahat. Yung iba may processing din siya. Kasi mga malalaki kasi ang barangay ko kasi mayayaman. Okay. Maraming capable then. 50 hectares, 20 hectares, 21 hectares. So, Oh, I see. ang natutulungan ko lang, katulad dito sa Mataas na Kahoy, ganyan. So, yung may mga maliliit lang na farm na mga isang actually, hektarya lang din. Oo, Or minsan less. nga 4,000 square meter na meron silang 50 na doon mo lang, kami ang lumalapit. Yes. Meron ba kayong wet bean? Baka naman gusto kong bilihin. So doon na and then we're starting and then later, kasi ang hirap din kasi pumasok sa malalaking Yes. hectare kasi meron na sila. Yes, Meron na silang At least sinusuplayan. yung gusto nyong tulungan, yung mga small stakeholders talaga, small farmers na 1 hectare or less, at least yun ang nakoconsolidate Yun ang nyo. nako-consolidate namin. Okay. Kasi like what I told you, I only have 500 na kakao. Yeah. Ang laki ng demand ko, di ba? Kulang yung supply ko. So, sa kanilang natutulungan talaga kami. And at the same time, ang dami kong order ng aking handicraft. Yeah. Kami din lang. So, yun, tinitraining namin sila. Kababaihan, senior citizen, LGBT, training namin. Kinukuha ko sa kanila yung training namin, tapos gagawin nila. Parang parang mananahin na ba ng basahan. Yes. So, ang isa kong ganong, Parang isang ganon na dahon, okay, binibili ko yan ng 20 pesos. Of the dahon na to, for the handicraft to. Nagawa na nila. Oo. Then, yung palaki ng palaki, may 20, 40 pesos. Ganon. So for the handicraft, for the cacao beans, lahat kinukuha niya sa kanila. Kinukuha na. Tinitraining muna namin. Kailangan kasi alam nila kung ano baga ang purpose namin sa buhay, kung ano ba talaga agenda namin. Yeah. So, kailangan aware din sila eh. Hindi kasi, at isa pa ang kakao parang dollars yan eh. Aha. Ang presyo. Ngayon, ang mahal ngayon ng Magkano po ngayon ang kakao? Ang alam ko last time na nakita ko, ang dry na magandang beans, 260 to 280. Per kilo. Baka mag 300 pa to. Per kilo. Per kilo. So yung ating wet beans, dati, last year, binibili ko lang 35 ang isang kilo ng wet beans, pero ngayon, nag-80 to 100 na. Wala ka pang mabili. Yun ang problema. Wow. Maraming tumatawag sa akin, meron ka bang ibebentang beans?
wala, talagang wala nang mabili. Mambalikan ko lang yung yung nagkaroon ng campaign ang gobyerno para i-encourage ang mga farms to plant cacao. Yes. And na-mention nyo kanina na may mga nag-cut, no? So, is that the reason na may shortage because walang ma-harvest kasi pinatay din nila yung mga Hindi cacao nila? naman, actually dahil sa weather din yan eh. Okay. Diba nag-drought tayo, maraming na damage din na kakao. Ito Namatay, nga nakikita ko. Hindi masyadong bumubunga sila. Oh, Kailangan I see. i-ano. Na-stress. Oo, na-stress. O maraming ano. At hindi lang naman sa Pilipinas. We know sa Ghana. Sa Ghana, Okay. Ivory Coast. Ganon din. Yes, ganun din. Wala talaga. So, worldwide yung problem. Worldwide ang problem. Just for this year. Hindi lang sa Pilipinas. Kaya kahit sila sa ibang bansa, kailangan din nila ng may shortage din sila. Ma'am, linawin ko lang yung discussion natin. Yung sinasabi nila, Ma'am Irene, ay situation dito sa kanila na para matulungan nila yung mga small stakeholders. Pero yung mga problems na nami-mention natin ay not specifically para dito sa LGU, but it's a problem of the whole Filipino society, yung character ng mga farmers Yes, natin. ng And it farmers applies to natin. other crops, not just for cacao. Okay. So yun ang nakita ko. Tsaka yung kulang ng information. Yan, Information. Kailangan Meron talagang, Mama, aminin na natin, meron talagang gap. No, may good intention yung gobyerno to help the farmers, but there's a gap, no, na for some reason hindi nakaka-across yung yung information. Oo. Kasi hindi maka-across yung information. So even the services hindi maka-across, 'di ba? Parang ganun. Yun talaga yung At problema saka, natin. isa pa, hindi nila alam ang gagawin. Okay, Yung mga like farmers. for example, insurance. May insurance ang gobyerno. Hindi rin Dapat alam. may pipilapan ka na dapat yung how Ayun, many yung trees do sinasabi. you have, di ba? No? Pag namatay si trees, papayaran ka eh. Mayroong bibigay sa iyo eh. Hindi nila alam yan. Hindi nila alam kasi yung form, they don't know how to fill up the form. We don't know. Kasi kahit nga ako eh, name, alam ko name. Pagdating sa middle name, ano bang middle name? Ano bang last name? Ano ba yung nako-confuse ako eh. Doon sa maiden name and middle name. Ano bang ibig sabihin basic noon, ano di pa ba? lang yan. So yun, Oo. yung basic pa lang yun. Paano so, yung can mga you imagine? detalye? Yes. So kung eto kami, inaano ko nga na pwede na kami may mga meeting sa aming asosasyon and hoping na maging kooperatiba na rin kami, pinag-uusapan namin yon na every month naman kasi may meeting kami sa mga and baka at the same time naman magkaroon kami ng magandang communication dito sa buong Batangas. Yes. Sa buong Batangas. Kasi nangyayari, mga wala na ring time at saka ang hirap din kasi sa mga farmers dun sila nakatira sa bukid, sa gubat. Malayo din. Tapos pupunta sila sa isang place na sasakay pa ng bus. Diba? Yun ang hirap ng mga wala naman silang yung mga sasakyan. realities. Yun ang realities. Wala naman silang diba? So, yun ang talagang dapat talaga tayo, kung may time sana, tayo ang pumunta sa kanila. Pero, hindi rin naman, mahirap din. Mahirap din Ma'am, on your own little way, no? Wag na yung buong gobyerno, no? In your own little way, paano natin matutulungan yung mga farmers para once and for all, maka-across sa kanila na there are services available for them, yung gobyerno? Yes, actually, sinimula na rin namin yan eh. Ito, municipality namin. Sabi ko, very active talaga sila. Talaga, alam nilang lahat. Maliit lang naman kasi ang mataas na kahoy. Halos lahat magkakakilala kami, di ba? Minsan kasi, kung gusto mong pumunta kami ng Kapitolyo, okay, meron din namang sasakyan provided ang munisipyo. So, pero pag marami naman yun, hindi naman. At hindi po saka pwedeng mag-isa ka lang. in advance na pwede po kaming, attend po kami dito, baka naman 10 kami na gusto naming umattend. Sabihin lang nila in advance para maano ng schedule. At meron namang means ng ng sasakyan. So, hindi nila magiging problema yun. And at the same time, pag nagpunta ka naman sa training o kung anong meeting, libre din ang pagkain. Libre rin. May kaya ayun ang isang kaya lang kailangan
maki-arrange sila, mag-arrange sila sa ano nila, sa LGU nila. Kailangan talaga ng may isang magaling na leader na nagmo-mobilize sa kanila para Yes. kunin mo talaga sila at dalhin. Oo. And at the same time naman, yung available na nagpunta sa meeting, sana naman yung kanilang na sa Tutunan. meeting, ay ibigay naman. I-chismis din. Imarites naman nila. Oy, ganito, ganyan, di ba? Oo. So yun ang talagang very important talaga ang communication. Yeah. Ma'am, dahil galing kayo sa US, sanay kayo, sir, ma'am, iba yung kultura, di ba? Do Pilipino kayo, nag-stay kayo din for a long time, di ba? Somehow, nakita nyo yung difference. Pagbalik nyo, hindi ba kayo na-culture shock? Yes, na-culture shock kami. Sobra na-culture. Pero, sanay naman kasi kami. Kasi ang Navy kasi, every 3 years, lumilipat Vacation. So, para bang nasanay na pagpunta namin ng Japan, ibang culture nila Okay. Punta kami ng Hawaii, iba din Kahit sa California, iba din. So, ang natutunan naman namin dalawa, kami ang mag-a-adjust. Adjust. Kasi kami, isa lang kami, individual kami. Itong Pilipinas, ang dami. Okay? So, hindi po pwede na sila ang mag-a-adjust sa amin. So, kaming dalawa ang nag-adjust. Pero talaga nung una, bakit ganoon? Number 1 pa, kasi kami, prangkahan kami. Okay. Sa opisina Kultura, naman, sa opisina, sa trabaho ko. Pag may meeting kami, may argument kami, nag-aaway-away kami. Pero later on, I'm hungry, let's go to lunch. Business lang yun. Walang personalan. Ay, dito sa Pilipinas, iba. Hindi pwedeng ganun. It's one up the maramdamin. Hindi po pwede, personalan lahat. No, ayun, yun ang Pero kami nag-a-adjust. Pero mahirap din. Isa pa yung weather. Pero nag-i-enjoy naman kami. And then, I don't know, isa hobby na nag-turn ng ganito, na naging training din akong hindi ko alam na magiging training ako. So, and ang let's go back dun sa depression ko, it really helped me. Nakatulong. Kasi, doon ko na hindi pa pala ako mamamatay. Akala ko retirement and death. Diba? So, sabi ko, marami pa pala akong magagawa. And it really helped me. Sinasabi ko nga sa kahit ang mga anak ko sinasabi naman, what are you doing? Sabi niya, gano'n, dapat retired na, mag-enjoy na ako sa buhay. Sabi ko, nakakapag-enjoy naman ako Pero alam mo, ang pinakamasarap, at di ba, nung nadodoon sa meeting, yung hawakan nilang isang bagay na ginawa ko, ang ganda nito! Ikaw ba ang gumawa ang sarap ng feeling? Na mayroon palang na-appreciate nila yung mga ginagawa ko, yung idea ko, yung yun ang hindi ko kayang bayaran. Nga sabi ko, ang sarap. So sabi ko sa husband ko, hanggat sa malakas pa tayo, and I will continue what I'm doing. At sa ngayon, we have a lot of livelihood. Iniintay lang namin ng barangay livelihood, ng mga funding, magsisimula na. And we will go sa mga group community ng mga barangay para, you never know, magturo ko sa 25 student, makakuha ako ng 2 tao na i-continue nila yung livelihood na natutunan nila. Ayun ang and at the same time, yun nga sinasabi ko sa iyo na talaga communication talaga, kailangan talaga yung number 1 talaga yun sa buhay ng tao. You need to communicate kasi pag may misunderstanding na, marami ng Noong, we're talking about business plan naman, entrepreneur, okay? Noong makita ko itong mga ginagawa ko, handicap ko, I listen to my customer. Okay. Ganun I listen to my customer. So, ang ginagawa ko yung damage ng yun, i-explain natin, mamaya yung damage ng kakao, ginagawa kong resin jewelry. So, para zero waste management, so makikita mo yung mga jewelry, na-click ako doon. Kasi talagang wala pang gumagawa na damage ng cacao seeds, ginawa kong jewelry. Ngayon, dahil sa mga customer ko, sinasabi nila na, bakit hindi ka gumawa ng cacao? And look what I'm wearing. That's cacao? That's a cacao, right? See, this is the cacao. This is new item. Kagagawa lang namin to. So, kasi sabi nila, teka muna, hindi damage cacao yan That is a polymer clay. Sabi ko, okay, wala akong zero waste management dito, polymer clay, ginamit ko. Pero yung symbol at yung design, isa cacao. So, pwede na rin. So, yun ang So, yung namin, continue.
Okay? Yun, nakita mo yung mga bag ko. Yes. Okay? Yung bag ko, 600 pesos. Actually, 380, 600. Pinakamataas ko na 800 pesos. So, marami nakaka-afford. Then, minsan, pag sa mga event, sana mayroon kang maganda. I listen, sana ganito, ganyan-ganyan. Ganun palang gusto mo. Kaya Gusto niya gumawa ko mamahalin. ng high-end. Oh. Kasi inaano nila good quality. So, yun ang So, hindi ako patuloy pa rin. Yun nga, isa kong tinatanong nila paano ko ginagawa. Yun, I listen to my customer. So, yung aking mga mga lampshade, dati 800, 1,200, 1,900, wala maka-afford. So, nag-isip ako, tigpa 500 lang yung aking lampshade. At So, nag-move. Nag-move. Kasi yung pala yun. And ang number one kong customer, yung mga mga regalo yun mga tokens. Na, kahit pag kami kinakasal, binibigay nila sa mga nila, sa kanilang mga ninang-ninong. And at the same time, then yung mga guest speaker, ang lakas ko niyan. So, Okay. doon ako nag-click sa yon. Ma'am Irene, from this 1 hectare farm, okay, meron kang integrated farm. I assume kumikita. Okay. And meron kang end product na tablaya at and coffee. Yes. And meron ka pang fashion jewelries. Yes. Meron ka pang training, Yes. 'di ba? Farm school, ganyan. Ang dami yung Ang dami. kabuhayan. Ang dami. Ang daming Pero pagkakitaan. may BIR ako. May BIR. So, yun ang inaano ko sa kanila. Farming is a business. Kahit naman Kaya ako yung wow na wow sa kakao, kaching. Okay. You will see that. I-search mo lang yan, you will see it. Kasi ang ano ko sa kanila, okay na ba sa yung 5,000 pesos a day? Aba, na income, Okay, why not? So, Oh. more than that pa. So, yun lang ang sinasabi ko sa kanila na meron akong ginawa na talaga yung tunay. Kasi naman, every quarter naman, magkaano ka sa BIR. Diba? Kailangan na din. Meron din akong journal, book, accounting book. Hindi ko mailabas kasi iba kasi ako, iba sila Okay? Baka mamaya, expect nila, ganun din kalaki ang kikitain nila ng katulad ng kinikita ko. Yes. So, ibang ako mag-sell stock, baka iba ka mag-sell Yes. stock. Okay? So, hindi ko na inilalabas yun. Kasi dati noon, I made a beautiful PowerPoint, ipapakita ko ang kaching. Pero hindi ko ngayon inaano ko na lang kung okay na ba sa yung 5,000 a day. Yun lang ang Pero, siyempre. So, magkano, ma'am? 25,000 a day? 50,000 a day? Ay, pag-usapan na lang natin. Okay. Magkano yung earring? Okay, sa earring na lang. Ayun. So, yun. Okay, so next episode po tayo, titingnan natin ngayon yung mga fashion jewelry Okay, sa Ma'am let's Irene. go. Okay? Yeah, let's go. Yan. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.